tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano po masasabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion? Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution. Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangan yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga dapat makialam sa usaping baha. Opo. And dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no, mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung ano naman, yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation, tapos sinisipa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng bubong ang EDSA habang kino-construct. Tapos meron na naman pahayag, sabi dyan sa J.R. Araneta ba yun, dyan sa QC na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan. Meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video. Parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganon. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos, makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ng taong bayan. Hindi ka naman maka-charge sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito, hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara pa ang mga Pilipinong maiaon ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan, pero again, babalik tayo, ang solusyon dyan pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura, these things kailangan preventive. Apart from being preventive, kailangan may contingency plan. Biro mo yung Rojas Home Site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap, hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin na hindi balik kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero tuwing na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila
dahil ito na naman tayo lang ang magtutulungan at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, No, these things, no make-up. No make-up, hayop. Kahit mag-make-up ka, pangit ka pa rin. Hindi, alam mo, ako sa totoo lang mas gusto ko nga yung yung hindi naka-makeup. Yung sabi nga nila yung paggising sa umaga, diyan mo malalaman kung sino talaga ang maganda at pogi. Sa harap ng salamin, hindi ng camera. Yung camera kasi may filter Yung salamin wala. Pagising nyo sa umaga, tumingin kayo sa salamin. Malalaman ninyo kung maganda o pangit kayo. Yung nag-post na yon, nasabi niyang no makeup, alam mo, magpo-post ka lang ng ganun kung maganda ka. Totoo naman Di ba? Halimbawa, alam ko yan Kasi ginagawa yan ng mga talent ko, ng Mocha Girls no makeup. Nagpipicture, tapos ang dami nagsasabi, mas gusto namin wala ka makeup, ganyan. Kaya ako noon, pinagbawal ko yun alam mo ba, eto para sa kaalaman ninyo, ako'y tunay na lalaki. Pero ako ang nagdi-decide ng makeup nila. Dati, ako nagsasabi. Kaya ngayon, nasusunod na nila, may pattern na Lagi ko sinasabi sa kanila, ang makeup, eto lang makinig kayo. Ayoko nang may pula dito na para kayong nagbebenta sa SM. Ayoko nang sobrang pula-pula dito. Yung lipstick, ayoko yung sobrang pula. Huwag kayong gayang-gaya kay Ann Curtis. May binabagayan yan. Yung iba kasi gaya kay Ann Curtis. Ang pula ng lipstick niya. Gaga, may binabagayan yan. Ako, nung time na ayoko nang may nakapula masyadong lipstick na parang ayoko talaga. Kaya sabi ko, nude lang yung lips, yung shade nude lang. Hindi yung katawan nude, yung lips. Yun may pangalan kasi, may color na nude Nude lang. Tapos eyelashes lang. Salamat sa Sakura Lounge PH, yung pinakamagandang lashes na sa Pilipinas. Ito walang biro ito Yan, ipagmamalaki ko yan. Bakit? Japan technology yan. Ang may-ari niyan nasa Japan. Kaya lahat ng technology niya, dinadala niya dito. Kaya ang ganda ng lashes niya, yung parang natural na natural, hindi parang antigas-tigas. At totoong buhok yun. Kaya maganda. Panalo talaga. Wag niyo niloloko yung lashes kasi marami na ako nalaman na nabulag dahil dyan sa lashes. Alam mo yung mga pandikit-pandikit na yan, nakakabulag yan. Pag napunta sa mata, nag-i-infection, nabubulag ka dyan. Kaya huwag niyong gagamitan yan. Kayo mga OFW, gusto niyo madagdagan ang ganda ninyo? Makinig kayo. Kung gusto ninyo madagdagan ang ganda ninyo, mag-Sakura Lounge PH kayo dyan yan sa may Murato. Sobrang ito, hindi ko to sponsor, hindi po ako nagpapalashes. Pero napakagaling po ng gumagawa dyan at talagang natural na natural. Hindi yung para ka ng bakla. Alam mo yun? Sorry huwag kayong magagalit tayo mga bakla kasi minsan may mga baklang OA na masyado yung yung mata niya napipikit na dahil sa kapal nung Yan, maganda talagang. Saktong-sakto tapos magaan kasi nga tunay na buhok. Di ba? At yung hindi ka kaya yung Mocha Girls yan, sobrang tagal na dyan. Kita nyo, gaganda ng Mocha Girls. Dahil isang yan Yan yung Sakura Lounge. Dating Asia's Lashes yan, ngayon Sakura Lounge PH na yan. Japan yan. Meron Sakura Japan. Doon yung malalaman talaga legit Meron Sakura Japan. At yung may-ari mismo ang gagawa. Napakagaling na may-ari na yan. Palakpakan natin. Bakit ko kinikwento to? Kasi, alam mo, kung meron mang hindi kaya itong Sakura Lounge, pag nilagyan niya ng lashes si First Lady Marcos, ako, sigurado ako, kahit anong lagay mo ng lash dyan, pangit pa rin yan. Mukha pa rin bruha yan. Diba? Hindi ko nga alam kung sino yung tinutukoy ni Amy Marcos na impacta Si Claire Castro ba? Si First Lady ba? O both? Sagot nyo nga dyan sa comment section. Makiksali nga kayo sa discussion. Si First Lady ba? O si Claire Castro o both? Ang impacta dyan. Hindi, di ba? Totoo yan. Tapos after ng lashes, konting eyeliner lang. Huwag kayo maglalagay ng eyeshadow, nakakatanda yan. At huwag masyadong dito yung namumuti na yung mata nyo para kayong zombie, para kayong addict.
O yung minsan may naglalagay, mahilig maglagay ng puti-puti dito, parang ganun, wag ganun. Alam mo kung bakit? Pag pinutukan yan, ay, ano pinutukan, manat bay? Bastos kayo talaga eh. Pag pinutukan niya ng camera, hindi ako nagbibiro, expert ako dyan. Alam mo yung flash? Kasi nagpa-flash yan, lalo na, syempre pag nagpe-perform sila sa gabi, syempre yung lugar medyo madilim ng konti. So nagpa-flash minsan yung mga camera eh. Pag putok ng flash, pag may puti-puti ka dito, tatalbog yung ilaw. So ang pangit, puting-puti yung dito mo. Tapos parang nakalutang, hindi maintindihan yung mata. Kaya wag kayo, sinabi ko sa kanila, wag sila maglalagay niyan. Kaya kayo mga kababay, wag kayo maglalagay niyan. Bakit? Kunwari lang, nagpicture kayo, para kayong zombie na hindi maintindihan. Di ba? Kaya dapat, yung sakto lang yung makeup. Oh. So ano ibig ko sabihin? Kasi nga, doon nga nalalaman kung maganda talaga ang tao. Kahit yung makeup, kapiraso lang. O di kaya mas maganda yung, I woke up like this, yung mga ganun, di ba? Pag nagsabi ka nag-post ka sa TikTok o di kaya sa Instagram ng I woke up like this, tapos ang ganda mo, di ba? Panalo. Pero yung magsasabi ka pa ng no makeup, no filter, tapos pangit ka naman, wala kang karapatan magsabi ng ganun. Kasi, alam mo yung pangit ka eh. Huwag mo na sabihin. Di ba? Para bang sinasabi mong, tingnan mo na itsura ko. Pagka, walang makeup, maganda pa rin. Hindi pangit ka pa rin eh. May makeup o wala, pangit ka pa rin. So, wag mo nang lagyan. Wag mo nang sabihin na, no makeup. Yung mga ganun-ganun pang kalokohan. Oo, these things shouldn't be the order of the day. The order of the day is to help Filipinos. And ang paraan ng pagtulong, makita ang presensya mo, may magta-traffic, wala, kanya-kanya tayo. There is anarchy outside of Malacanang. Yan. And I guess Malacanang is just, slipping through the process. I don't see, hindi na natin nakikita ang NDRRMC na Kaya nga ako, nagtatanong ako eh. Baka naman, tanong ko lang ito nag-resign na ba si Marcos? Hindi, yun ang tanong ko dito. Nag-resign na ba si Marcos? Bakit hindi na natin maaninag yung animal na yan? Parang walang ginagawa. Nag-resign na ba yan? Parang wala tayong gobyerno eh. Yun ang totoo, parang wala tayong gobyerno. Ano nangyari na? meeting. Hindi na natin nakikita na yung pagtila ng ulan, paggabi, meron kang pinatatakbo yung para maalis ang bara. Wala tayong nakikita. Hindi natin sila nararamdaman. So, hindi ko maintindihan kung ito ba yung kanilang pagsagot sa pagreklamo ng tao. Maling-mali yun dahil ang taxes namin, binibigay namin sa inyo. Yun, totoo, ha? Alam mo, anong dahilan? Ha? Ito, pinakadahilan. Ito, pakinggan ninyo. Ang NEP po natin, 16 billion. Nag-insert po ng 17 billion ng House. Naging 35 billion yung budget. 2026, ganun din. 17 billion ang NEP, 27 billion ang GAA. So, ibig sabihin, nag-insert ulit ng 10 billion. Tapos, ayaw natin dumaan sa pre-plenary. So, anong problema? Kong Toby, I would like to reiterate that this is not an insertion. This was deliberated in the plenary. Although there was no pre-plenary for the budget of the Congress of the Philippines, the deliberations on the Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House. May question na nga kung bakit MOOE natin by by certification. So bakit hindi natin ipakita kung paano ginastos? Yan lang naman ang tanong eh. Yes Again, or no? yes po. We are one with you, Representative Chanco, in Ma'am, you are one with pushing me, for but you are just transparency. you're circling around the question. Yun, panalo itong mga ganitong barahan eh. Di ba? Ang dami kasing palusot eh. Ipakita natin saan ba gagastusin yung pera. Ang laki ng pondo natin yun na nga lang MOOE, yung sinatawag na yung certification lang ng kanilang hindi mo kailangan ng ORCR. Basta isi-certify lang nila. We certify na nabili ito sa ganito. Tapos na. Di ba? Ganun lang. Alam mo, itong kamera ang pinaka hindi transparent na ahensya ng gobyerno o part ng gobyerno. Ito sila.
Ito ngayon kinukulit ni Chanco dito. So eh. I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives? Yes, Madam Chair, members of the Committee on Appropriation. Today po, nag-present po yung ating economic team, ang kanilang plans and programs at yung mga nagawa nila for the past. Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary? In previous years po, if I may respond to Representative Tiangco, in previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general. There's also actually SUCs. There are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang sa pre-plenary budget hearings. Pero po, Madam Chair, ang laki po ng budget ng House. So, sa madaling salita po mga kababayan, nagpapalusot yung chairman o chairwoman ng Committee on Appropriation na ipakita yung gastos kung saan gagamitin ng Kamara yung pera. Yung ibang ahensya ng gobyerno ay pinapakita. Bakit ito sa kanila hindi? Exempted kayo? Ano kayo, ulul? Yan yung sinasabi ni Malutikia na sana kung yung ginagamit yung budget ng matino, kikita natin yung mga flood control na yan, yung sanang tutulungan na mga nabaha, 'di ba? Hindi eh. Meron pang ganito, tinatago pa yung budget kung saan gagamitin. Ano 'yan? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina kung ano yung plano nila. Napag-alaman ko na talagang ang plano pala nila, tanggalin lahat ng mga minority senators. Tanggalin lahat ng minority senators. They will try their best to bend the law on the 16 na number. Ngayon, sinabi ni Escudero, 16 pa rin. Pero hindi natin alam, remember, si Escudero is the presiding officer lang. Ang masusunod pa rin dyan yung Senate President, pagka pinagbotohan niya, naku po. So, control is the issue here. So, kung sino magko-control, napalitan ng 16 ng pababain. Kasi, by hook o by crook, gusto nilang hindi. So, ito na nga, pagpatuloy natin, may kumatok. Anyway, ito na nga yung sinasabi natin eh. So, ipaglalaban nila at mukhang gagawin talaga nila ibendalo para matanggal ho si VP Sara Duterte na tumakbo sa 2028. Yun ang plano daw. Kung hindi nila madaan doon sa pag-bend ng law ng 16, kailangan ng mag-convict sa kanya sa impeachment o mag-impeach sa kanya, ang gagawin daw nila is talagang babawasan nila lahat, tatanggalin nila. Isusunod na, after ni Cayetano, susunod na mga Villar, isusunod na talaga yung mga minority senators at kung hindi magtagumpay ang impeachment, magbago ng konstitusyon at ma-extend ang presidente. At yan, may bulong-bulungan na pinag-uusapan na yun sa loob ng Senado ngayon. Grabe, no?